Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Shanare M. Kuching. Narito ako upang ibahagi sa inyo ang mga programa ng ating gobyerno sa loob ng maraming taon ng kanilang pamamalakad at serbisyo sa loob at labas ng bansa. Sa pagtalima sa programa ng ating gobyerno, mahalaga nating suriin at maunawaan ang mga hakbang sa kanilang isinusulong para sa ikauunlad ng ating bayan. Ang pagsusuri sa mga ito ay nagbibigay daan sa masusing pag-unawa ng kahalagahan ng bawat programa. Una, ang pangunahing layunin ng gobyerno ay ang pagsugpo sa kahirapan sa pamamagitan ng mga proyektong pangkabuhayan at edukasyon. Inaasahan natin na masusugpo ang mga suliranin na nagiging sagabal sa landas tungo sa maginhawa at maunlad na buhay para sa bawat mamamayan. Ilan sa mga programang pangkabuhayan ng gobyerno ay ang Build, Build, Build program. Ito ay isang malawakang infrastrukturang programa na naglalayong palakasin ang ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga infrastruktura tulad ng kalsada, tulay, paliparan at iba pa. Ang proyektong ito ay naglilikha ng trabaho at nagpapalakas sa sektor ng konstruksyon. Kabilang din ang Philippine Identification System or PhilSys, na isang proyektong naglalayong magbigay ng national ID sa bawat mamamayan ng bansa. Ito ay makatutulong sa mas mabilis na transaksyon sa gobyerno at pribadong sektor at magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa kabuhayan. Dagdag pa ang Enhanced Sustainable Livelihood Program o ESLP, programang naglalayong suportahan ang mga pamilyang nasa laylayan ng lipunan sa pamamagitan ng iba't ibang livelihood projects. Layunin nito ang pagbibigay ng dagdag na kita sa mga pamilya at pagpapalakas ng kanilang kabuhayan. Pangalawa, ang pagpapaunlad ng sektor ng kalusugan ay isang prioridad. Ang masusing pangangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino ay magbubukas ng pinto sa mas malusog na komunidad, naglalayong mapabuti ang antas ng buhay ng bawat isa. Sa larangan ng kalusugan, ilan sa mga programa ng gobyerno ng Pilipinas ay kinabibilangan ng PhilHealth Universal Healthcare. Layunin nitong siguruhing may sapat na akses sa kalusugan ang lahat ng mamamayan. Ito ay naglalaman ng iba't ibang benepisyo, kabilang ang libreng konsultasyon at gamot. Ang Butikan ng Barangay program na siyang programa na naglalayong magbigay ng murang gamot sa mga komunidad, lalo na sa malalayong lugar. Gayun din, ang Oplan Tokhang Reloaded, isang kampanya laban sa ilegal na droga na naglalayong mapabawas sa problema ng droga sa bansa. Kabilang ang mga programang pangrehabilitasyon. Kasama rin ang Mental Health Act o Republic Act 11036. Ipinapatupad upang mapabuti ang serbisyong pangkalusugan para sa mga may mental health conditions. Isinasaad nito ang karapatan at kalayaan ng mga may mental health needs. Family Planning Programs, programa para sa responsableng parenthood at family planning. Kabilang ang libreng contraceptives at edukasyon tungkol dito. Iilan lamang yan sa aspektong pangkalusugan. Sa larangan naman ng edukasyon, mahalaga ang mga programa na naglalayong mapabuti ang kalidad ng pagtuturo at pag-aaral. Ang pagkakaroon ng dekalidad na edukasyon ay susi sa pagbuo ng mga kabataang handa at may kakayahan na harapin ang mga hamon ng hinaharap. Kabilang dito ang K-12 program. Isinagawa ang pagpapalawig ng basic education cycle mula 10 taon patungo sa 12 taon. Layunin nito ang pagbibigay ng mas malawak at mas kumpletong edukasyon sa mga estudyante upang maging mas handa sila sa kolehiyo o sa trabaho matapos ang pagtatapos sa high school. Kasabay din dito ang Brigada Eskwela, isang taunang aktibidad kung saan nagkakaroon ng pag-aayos at pagsasaayos ang mga guro, magulang at iba pang miyembro ng komunidad sa mga pasilidad ng paaralan. Layunin nito ang pagpapabuti sa kalidad ng mga pasilidad at pagkakaroon ng maayos na kapaligiran sa pag-aaral. Dagdag pa ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps na isang programang naglalayong suportahan ang mga mahihirap na pamilya sa pamamagitan ng financial assistance sa kondisyon na ang mga miyembro ng pamilya ay nagtatrabaho para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Isa itong suportang pang-edukasyon upang mabigyan ng pagkakataon ang mga kabataan na makatapos ng kanilang pag-aaral. Sa larangan ng kalikasan at pangangalaga sa kapaligiran, mahalaga ang pagpapatupad ng mga programa na naglalayong mapanatili ang kagandahan ng ating kalikasan para sa mga henerasyong darating. Ang ilan lamang sa mga programa ng gobyerno ng Pilipinas sa aspeto ng pangangalaga sa kapaligiran
ay kinikilala sa ilalim ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ang National Greening Program o NGP ay may layuning pagpapalawak ng mga gubat, reforestation at pangangalaga sa mga natural na yaman. Binibigyang prioridad ang reforestation at pagtatanim ng mga puno sa mga denuded na lugar upang mapanatili ang ecological balance. Kasunod nito ay ang Clean Air Program. Ito ay ang pagsusulong ng malinis na hangin at pagkontrol sa polusyon. Nakapaloob dito ang paggamit ng mga teknolohiyang nakakabawas sa air pollution, pagsusuri ng kalidad ng hangin, at pagsasagawa ng kampanya para sa malusog na hangin. Gayon din ang Clean Water Program, na pagpapabuti sa kalidad ng tubig sa mga ilog, lawa at karagatan ang pangunahing layunin. Nagkaroon ng implementasyon ng mga regulasyon sa waste disposal, paglilinis at rehabilitasyon ng mga water bodies at kampanya para sa water conservation. Kasama rin ang Solid Waste Management Program, layunin nitong tutukan ang maayos na pamamahala ng basura at pagbabawas ng solid waste. Nagtatag ng mga ecological solid waste management facilities, pagpapatupad ng mga patakaran sa solid waste segregation at edukasyon sa publiko hinggil sa tamang pamamahala ng basura. Ito ilan lamang sa mga programa na naglalayong pangalagaan ng kalikasan sa Pilipinas. Ang patuloy na pagtutok at kooperasyon ng mamamayan ay mahalaga upang matiyak ang tagumpay ng mga ito. Hindi lang yan, kabilang din sa mga nalaanan ng mga programa ay ang ating mga manggagawa at mga OFW. Sa sektor ng mga manggagawa at mga OFW o Overseas Filipino Workers, ilan sa mga programa ng gobyerno ng Pilipinas ay naglalayong protektahan at mapabuti ang kanilang kalagayan gaya ng OFW Legal Assistance Program, pagbibigay ng legal na tulong sa mga OFW na nangangailangan ng assistance sa kanilang mga issue at suliranin sa ibang bansa. Ang Philippine Overseas Employment Administration na ang programa na ang focus ay ang pagpapabuti sa kalidad ng overseas employment at proteksyon ng mga OFW. Dagdag pa ang DOLE's Job Start Philippines Program o pagbibigay ng job facilitation services para sa mga kabataang naghahanap ng trabaho. Nagbibigay ang gobyerno ng training at livelihood support para sa mga bagong graduates upang mapadali ang kanilang pagpasok sa job market. Isa pa ay ang DOLE's Tulong Panghanap Buhay sa Ating Disadvantaged o Displaced Workers o TUPAD program na layunin nito ang pagbibigay ng emergency employment at livelihood assistance. Binibigyan ng trabaho at tulong sa panghanap buhay ang mga manggagawang naapektuhan ng krisis o natural na kalamidad. Ang mga nabanggit na programa ay naglalayong mapabuti ang kahalagahan at kalagayan ng mga manggagawa at OFW. Naglalayong mapanatili ang kanilang kapakanan at kahandaan sa ibayong dagat. Upang sumahin ang lahat, ang bawat programa ng gobyerno ay naglalayong magsilbing tulay tungo sa isang mas progresibong bansa. Gayunpaman, mahalaga rin ang ating papel bilang mamamayan sa pagtutok sa pagbabago. Sa pagkakaisa at kooperasyon, makakamtan natin ang minimithing pag-unlad at tagumpay sa ating bansa. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana'y marami kayong natutuhan sa aking talumpating ibinahagi. Magandang araw!